Eto na mga paps, sa harvest naman tayo ngayon dito sa aking concrete pond na walang bubong. Ipapakita ko sa inyo sa video na ito yung comparison natin ng concrete pond na meron bubong saka yung harvest natin doon sa concrete pond na meron bubong. Titingnan natin dito yung mga facts, mga details na kung alin yung mas mainam na gagawin natin sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Ito yung mga detalye ng ating concrete pond. Ito, open pond. Ibig sabihin, wala siyang bubong, 3 meter diameter. Ang nilagay ko dito ay 250 pieces lamang. So, kino-compute ko kasi yung 25 pieces per square meter na density. Ang size ng nilagay ko dito ay 3 to 4 inches hito fingerlings. Inalagaan ko ito ng 4 na buwan. So, after 4 months, nag-harvest na tayo. Ang sistema natin dito ay ordinaryo lang o yung traditional na pag-aalaga ng hito sa concrete pond, at ang isang experiment natin ay yung zero sorting. Hindi tayo nag-sizing from day 1 till harvest in 4 months. O hindi natin pinaghiwalay yung malaki tsaka maliit. Yung dalawang pond ko na to na merong bubong tsaka yung walang bubong ay parehas lang yung sistema na ginagawa natin. Tuwing mag-water change ako dito sa pond na may bubong, ganoon na rin ang ginagawa ko dito sa pond na walang bubong. Same lang ang pakain ko dun sa dalawa, same lang ang sistema. So makikita natin ngayon yung actual harvest, yung actual comparison sa dalawang pond na to. Ito naman mga paps, yung pond natin na walang bubong, mag-harvest na tayo ngayon. Paghihiwalayin natin yung good size, for sale size, saka yung mga bansot. Ayun, nakikita ko may mga bansot siya. Kukuha tayo ng shooter dito, yung 3 piraso. Ayan, 1.5 kilos. Kunin natin lahat na pwede nating ibenta. 40. So yan ang mga paps, yung mga harvest natin na pambenta. Ito sa ating concrete pond na walang bubong. Yan. Saka yan. So ang natitira na lang dito, yung mga kino-consider ko mga bansot kasi talagang maliliit to. Fingerlings, mga ano lang to, 6. Ito naman paps yung mga bansot na na-harvest natin dito sa open concrete pond natin. Silipin natin ay 6.6 kilos. 72 pieces ang bansot dito sa pond natin na ito. So yan, wala na. Then evaluate natin yung outcome ng ating pag-aalaga ng hito dito sa concrete pond. Ito yung result ng harvest natin dito sa pond na walang bubong. Nag-alaga tayo ng 250 pieces na fingerlings. Naka-harvest tayo ng 38 kilos na pangbenta natin. Total yan ng 154 pieces dahil ito ay isa-isa kong binilang. Nakakuha rin tayo ng 6.6 kilos na mga bansot. Yan ay nagtototal ng 72 pieces. So overall, ang na-harvest natin sa pond natin ay 43.6 kilos. Nga lang, ang pambenta lang natin ay 38 kilos. Ito yung na-harvest ko na pambenta. Ito yung undersize niya o kaya yung bansot. Nagtototal yan ng 226 pieces ang nabuhay out of 250 fingerlings na hinulog natin. Ang mortality natin, yung 24 plus 25 na binigay ng seller ay nagtototal yan ng 49 pieces. Equivalent to 18% mortality dito sa pond na walang bubong. Dito ngayon tayo sa sales. Kung nakaharvest ako ng 38 kilos, i-multiply natin sa 150 per kilo, 5,700 ang napagbentahan ko. I-minus na natin dito yung 1,500 na fingerlings, 4,200 ang natitira. Minus natin yung feeds na pinapakain ko na 2,200, ang natira ay 2,000 pesos. Yung gasolina na ginagamit ko sa water pump tuwing magpapatubig ako, nakakonsumo siya ng 450 pesos. Ang natitira na lang 1,550. Yung asin,
na ginagamit ko rin ay nakagastos tayo ng 100 pesos. So ang tira sa sales natin ay 1,450 pesos. Ito yung kinita ko sa harvest natin dito sa pond na walang bubong. Try natin tingnan kung magkano yung kinikita ko buwan-buwan dito sa ating 1,400 na tubo. 1,450 divided by 4 months equals 362 pesos ang kinikita natin sa isang buwan. Divide natin sa 30 days. Ang kinikita natin araw-araw sa ating fish pond hito farming ay 12 pesos daily. Ayon sa record natin ng harvest dito sa ating dalawang pond. Ito yung covered pond tsaka yung open pond. Gawin natin yung comparison para makita natin kung alin yung mas maigi, alin yung mas mainam dito sa dalawa. So in 4 months nag-harvest ako. Ang na-harvest ko dito sa covered pond ay 37 kilos. Dito sa open pond naka-harvest tayo ng 38 kilos. Yung good size na na-harvest natin sa covered pond, 158 pieces. Dito sa open pond, 154 pieces. Sa covered pond, meron tayong 92 pieces undersize o kaya bansot. And dito sa open pond, meron lang 72 pieces. Dito sa covered pond, itong 92 pieces na to ay umaabot siya ng almost 10 kilos. Samantalang itong sa open pond ay umaabot lamang siya ng 6.6 kilos. Tingnan natin yung mortality. Sa covered pond, 25 pieces ang namatay. Equivalent yan ng 10% mortality. Dito sa open pond, ang total na namatay ay 49 pieces. Umaabot naman yan ng 18% mortality. Tutuusin natin ang mga datos na ito, mga paps, ay almost same lang. Nagkaroon lang sila ng 1 kilo na variance dito, 37 and 38. Pero sa total na harvest ay mas malaki ang na-harvest dito sa covered pond. Kung pagsasamahin natin, etong 37 kilos dito, na-harvest natin, saka yung 10 na bansot, umaabot ito ng 47 kilos ang total harvest dito. Dito naman sa ating open pond, kukunin natin yung 38 kilos na good size, tsaka yung 6.6 kilos na undersize, nagtototal lang siya ng 43 kilos. So, sa total harvest ay lumamang itong covered pond ng 4 kilos. So, yun yung difference. Pero kung titingnan natin dito sa datos, mas madami yung nabenta natin dito sa open pond, 38 kilos. So, lumamang siya ng 1 kilo. Tapos, mas kokonti naman yung na-harvest natin. Ibig sabihin, mas malalaki yung result itong open pond kaysa sa yung dito sa covered pond. Pero, nagkaiba naman sila sa mortality. Mas mataas ang mortality itong open pond natin, umabot siya ng 18% versus sa mortality ng ating covered pond na 10%. So overall mga paps, ay almost same lang yung result ng ating pag-aalaga. Kasi nga, same system, same procedure ang ginawa natin dito. Ano ngayon yung conclusion natin sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond? Mas pipiliin ba natin yung covered pond o yung open pond? Sa sariling pananaw ko, kung meron kang extra budget ay mas okay yung merong bubong. Nung hindi naman covered na covered, yung masisinagan din ng araw. At least, pagdating ng tag-init, ay makokontrol mo yung temperature. Sa open pond, pagdating ng tag-init, mas madaling magkasakit yung ating mga alagang hito kasi mataas yung variance nung temperature. Nagpa-fluctuate yan. Sa gabi, malamig. Pagdating sa araw, napakainit. Yung build up ng mga lumot dyan, saka yung bad bacteria, ay mas mabilis. So, mas prone sa sakit kapag walang bubong yung ating fish pond. Pero may solusyon naman dyan mga paps. Kung meron ka pa ring extra na budget, ang gagawin lang natin, mas tataasan natin o mas lalaliman natin yung pond natin pagka walang bubong. Kung pwede nga, lagpasan mo ng 1 meter depth. Kung kaya mo ng 1.5 o 2 meters pa. Basta matibay lang yung concrete pond na gagawin mo ay mas maigi.
O yan mga paps, pinakita ko sa inyo yung mga totoo na nangyayari sa pan natin. Kayo yung magsasabi kung anong sistema kapag kayo rin ay nag-alaga na. Maraming salamat.